Soul! Welcome back to my channel. This is Mei Chang Ame from Japan. Kapay Leo. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong December 16 to 31. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyo mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details is in description below. General reading tayo, Leo, kunin mo lang sa'yo at itapon ang hindi naman sa'yo. Maaring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan yung inyong isipan, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo, wala sa barahang kapalaran, nasa inyo pa rin to change. No? Guide lang kami. Huwag niyo ipilit na energy niyo ito dahil hindi niyo ito personal reading. Gawin yung guide, yung mga warning sign na pwedeng lumabas. Hindi yung negative, it's a warning para you have an idea kung yung mga bagay na dapat pagkaingatan or maiwasan. Pero kung gusto niyo talaga na positive, hindi itong channel na ito ang para sa inyo. Para sa mga positive reading lang ang gustong madinig. Leo! 16 to is there's a success happen into your life. Mas magiging hungry ka in some aspect of your life. Pwedeng sa mga bagay na gusto mo makamit or pwede na handito rin is you will be shine. Kung mapag-uusapan ka, ganyan. Pero syempre may mga tao pa rin na magagalit or maiinggit or maiinis sa'yo. Ganyan. Yan. There's a hate or there's a strong emotion. When it comes sa sarili, strong emotion, halimbawa, gusto ko to, gusto ko niya, makakamit ko to, bibiling ko to, ganyan-ganyan. Sa iba naman sa inyo, syempre, yung mga inaasam. Pag-uusapan ka rin dito ha, tsaka mga taong galit sa iyo. And syempre, you're stepping into a new experience in life. Ganyan. Maari may mga uumpisahan ka na isang sitwasyon o kaya naman may mga bagay ka na natatapusin para tumahak ng muli ng panibagong experience o panibagong yugto ng iyong buhay sa iba sa inyo, no? At mag-ingat ka rin when it comes sa legs, sa leg, ikaw or someone into your life, pwedeng manakit, masakit, madaganan, maipit, there's a goat, or kung ano man mangyari sa paa. Mag-ingat na lang kayo, no? Sana hindi, dealing or relationship with an older woman. Maaaring magkakaroon ka ng communication sa isang taong mas may edad sa'yo. Pwedeng nanay mo, kapatid mo, tita mo, or someone na connected sa'yo, no? Uy, dealing or relationship with a woman with a dark complexion or hair. Or pwede rin ikaw ito. Or pwede ikaw rin ito. Or pwede kung hindi ikaw ito. Vice versahin mo ha. Yan, maaari magkakaroon ka ng connection. Pwede ikaw itong dark complexion, dark woman. Maaari magkakaroon ka ng connection sa isang taong mas matanda sa'yo. Babae man siya o lalaki ha. Basta taong mas edad sa'yo. Pwede halimbawa lalaki siya. Tapos ito yung ate mo. Pwedeng ganun. Or pwedeng ito is kapatid mo na mas bata sa'yo or same age. Tingnan pa rin natin ha. Kung ano pa yung lalabas. Okay, love. Ibig sabihin is dito sa sitwasyon is magkakaroon ka ng pakikipagsalamuha or communication with someone na mas may edad sa'yo, same age, or mas bata sa'yo. They giving you a love or connections or ikaw ang magbibigay nito sa kanila, pwedeng ganun. Magkakaroon maaring siguro ng mga open communication sa iba or commitment, they want to commit or you want to commit, mga ganun. Ako nakikita, or handin yung mga connection. Pwedeng may taong mas matanda sa iyo or mas matanda sa iyo na ko-connect sa iyo. No? Pwedeng ganoon. Kung hihingi mo siya ng tulong o ano man yan. Muddle ang unclear thinking. Magulo ang isip mo, no? Ibig sabihin, maraming tumatakbo sa isipan mo from 16 to 31. Yan. Either busy ka or marami kang pag-iisipan ng mga bagay-bagay na gusto mong ma-achieve or mag-success. Yan, maaaring magiging hungry nga yung iba, ganyan. May mga unclear thinking, halimbawa ito kaya, ito ba, ganito na lang, ganyan na lang, ganyan. Kung ano man yung unclear thinking mo, pwedeng ganun. Parang babae Puro tao, dealing or relationship with a woman.
Sa iba dito, 3 kayo magkakapatid na babae, or 2, tapos isang lalaki, pwedeng yan, or vice versa, pwedeng ganun. Pwedeng pangatlo ka, or pang-4 ka, or pangalawa ka, kung ano man yan. No? Kung sino man ito. Pero kung titignan ko dito, is a person who's very passionate. No, very passionate, very attractive. Pwede rin ikaw ito kasi you are attractive person. Ako nakikita sa iyo. Chinese, Japanese. Ito hindi to Japanese. Ano to? Parang mga Shaolin. Mga ganon. Shaolin yung eyes kasi niya. Shaolin. Pwede rin ito sa, hindi kasi to Korea. Hindi to Korea. Iba kasi yung mata ng Korea. Ganyan. Ito parang Shaolin. Ito parang Chinese na matalim ang mata. Ito Japanese na medyo may pagkabilog na rin kasi yung Japanese ngayon. O kung sino itong kadiling na to, no, pwedeng ito yung magkakaroon ka ng mga union, celebration, getting together, pwedeng ganyan. Yan, baka may mga makakasalumuha kayo na iba't ibang tao, sa iba sa inyo. Aba, may lalaki. Saan ka? O, kasasabi ko lang lalaki. O, di ba? O, maybe you are dealing or relationship with a man with a blonde, gray, or white hair. Pwedeng ito yung kuya mo, pwedeng ito yung ate mo, pwedeng ikaw ito, pwedeng ito is yung bunso mo, pwedeng 4 kayo, or pwedeng 4 yung anak mo, pwedeng ganun, or vice versa, kung ano man yan. Or magkakaroon talaga ng mga ganun. Union situation, kasi there's a love. Nalo. Baka busy iba. Yan. Tingnan natin ang iyong energy. Energy ni ladies. Second half. Energy ni ladies second half. December 2025. Energy po niya. Okay. Okay, your energy dito second half. Yung energy mo dito, sa nakikita ko sa'yo, confident ka, no? Handito yung very confident mo, and then, nandito rin yung situation na may mga bagay ka na, siguro, thinking about something na gusto mong bilhin, gusto mong ma-achieve this week, ganyan. Kasi andito rin si Madel. Energy mo rin, may mga sitwasyon daw ka na marireminizing from the past situation, pwedeng may mga marirevisit ka na mga alaala sa nakaraan. Maaaring maalala mo yung kapatid mo, karelasyon mo, kaibigan mo, dati mong trabaho, kung ano man yan. No? Kung good or bad man yan. Yan. May mga marireminizing from the past situation ka daw. Yan. May mga mamimiss ka sa iba sa inyo. Ganyan. No? May mga parang marirevisit nyo yung situation nyo na siguro, dati, ang busy-busy ko, dati, nag-jungling ako sa ganito, dati, ganyan, dati, ganoon. Yan. Nostalgic yan. Magkakaroon ka ng mga ganong situation. And, sa iba sa inyo, may reward ka. Ang energy mo rin, sa nakikita ko dito, is busy to no? Iba. Yan, busy. May mga biglaan na magaganap o mangyayari, o may mga biglaan kang maiisip by this second half, ganun, ako nakikita, o may mga biglaang mangyayari, pwede sa iba, o may mga biglaang connection, communication, ikaw or siya, vice versa, ganyan. Sa iba naman sa inyo is, ang energy mo may mga pag-iisipan, pag-aaralan, aalamin, or nandun ka sa point na magiging very idealism ka, and iba dito is may mga may inspired ka raw by this second half of December. May mga inspirations in life or may mga pag-aaralan, aalamin, i-research, parang ganon ako nakikita sa'yo. Iba dito inspired kayo. May inspired kayo in your situation. Yun ang iyong energy. Baka iba dito may aaralin kayo. Tingnan natin ang parating. Ano parating sa kanya, universe? Energy niya. Energy niya po. Galileo.
Ay, energy niya. Parating pala. Parating po. Parating. Bakit Knight of Cups? Parating sa kanya, Nine of Cups. Tandaan nyo palagi ha, huwag nyo ipilit kung hindi nyo to energy. Energy reading tayo. Okay, parating sa'yo. Okay. Parating sa'yo kasi may gusto ka daw gawin. May gusto kang gawin. May gusto kang gawin pero hindi mo magawa. Pwede nagdadalawang isip ka. Pwedeng ganun. O pwedeng paano ba simulang muli? Paano bang gawin muli? Paano bang gawin yun? Mga ganun. Yan ang parating sa'yo. And also, ang nakikita ko medyo moody ka, no? Yan, may mga moody situation. Pwedeng when it comes to a moody kasi siguro hindi yung point na gagawin, hindi, gagawin, hindi. Pwedeng pabago-bago ka ng isip. Ganyan, pwedeng ganun. Pwedeng ma-unfocus ka. Also parating, may taong magiging pasaway. Pwedeng ikaw ito, magiging pasaway ka or someone is may pasaway na tao, no? Ako nakikita, may mga bagay din na magkakaroon ka ng pag-aalinlangan or mag-aalangan ka. Pwedeng ganun. Also, parating, may mga bagay ka doon i-imaginein. Ganyan. May pag-i-imagine ako na nakikita sa iyo. I-imaginein ka ata. And then also, parating, alam mo ba dito sa sitwasyon mo, may tao dito na na hindi siya pwedeng pagkatiwalaan, hindi makatotohanan, or hindi mapanling lang. Mga tao. May tao, halimbawa, karelasyon mo, ganyan, o kaya ikaw, o kaya may nag-aalok sa iyo o kaya may nakikita ka na something na naaakit ka, pwedeng ganun, 'di ba? Kumbaga akala mo totoo 'yon, hindi pala, 'di ba? Kung saang aspeto ng buhay kasi basta ganun, may pangliling lang or maniling lang ka. May mga bagay na hindi totoo, hindi makatotohanan. Yun na nakikita ko dito. Trust your intuition na parating din sa iyo, may tutulungan ka raw or may taong hihingi ng tulong sa iyo. Yun ang parating sa iyo. Iba dito careless. Alam mo yun, nagkakaroon ka ng pagpapabaya. Kailangan mong ibalik yung dati mong ikaw or may mga bagay na kailangan mo ng puhusan talaga. No? Yan. Kung ano man yung nagiging pasaway ka o nagiging pabaya ka, physical, emotional, kung saan man yan, material, kung saan mang ispeto ng buhay mo yan, na nagkakaroon ka ng pababaya, you need to focus, no? Dito rin may kasi may nakita ko dito, ito. Dito rin may taong magiging narcissist sa'yo. May taong narcissist, hindi ka panipaniwala, or magiging kumbaga, exaggerated siya sa'yo, ganyan. Or pwedeng ikaw rin, may exage ka, ganyan. May mag-exage, may tao na magiging over-emotional sa'yo, ganyan. Or ikaw, magiging over-emotional ka. Mag-take action kayo dito Ano dapat niyang iwasan this week? Alam mo, Leo, may mga bagay ka doon na hindi mo nafofokusan dito. Kumbaga, either hindi mo siya pinapansin o ayaw mo lang talaga siyang gawin. O pwede ipinagpapaliban mo. Parang ganun. Sa iba sa inyo yan. May doubt no? May doubt. May taong magda-doubt sa'yo or ikaw magda-doubt ka with something. Pwede ganun. May doubtful situation.
dapat iwasan. Ayan, hangmang. Tama naman. Natawa ako dito. Ano ba ito? Ba't ka nito? Okay, dapat mong iwasan. Ay, oo nga no. Tama ka. Leo, iwasan mo daw when it comes sa sarili mo. Siyempre, iwasan mo yung hindi mo mahalin, alagaan, pahalagahan, fokusan yung sarili mo. Ganyan. Don't be hang. Iwasan mo mahang ka or iwasan mo na hindi ka mag-actions or kumilos. Ganyan. Iwasan mo yung hindi pahalagahan yung sarili mo. Iwasan mo na magkaroon ka ng doubt sa sarili mo or yung magkaroon ka ng limitation when it comes sa sarili mo. Ganyan. Don't limit yourself sa mga bagay na pwede mo namang gawin, ganyan. Pwede mo aksyonan, pwede mo i-pursue. Yan. Huwag ka mag-alinlangan din. Iwasan mo rin yung mamanipulate ka ng sitwasyon. Halimbawa, may mga bagay ka na ginagawa. Sabi nga nila, di ba, pag gusto, may paraan. Pag ayaw, napakaraming dahilan. You need to pursue. You need to push. You need to take an action. Tandaan mo, it's up to you to make it happen. Yung mga bagay-bagay. No? Iwasan mo na hindi ka magbigay ng, or not to put some effort sa mga bagay na you want to success. Not to focus, ganyan. Iwasan mo pang hinaan ka. Iwasan mo rin yung mga conflict, not to fix something into your life, mga bagay na need to fix it, yung mga poot, galit, katamaran, ma-struggle or ma-stagnant, uncontrolled situation, iwasan mo yung mga tao na mapanglinglang, mandaraya, mapangpanggap, ganyan. Magpapabaya, iwasan mo rin. Nakikita ko dito ha. Iwasan mo rin na wag ka na hindi mo i-analyze yung mga bagay-bagay or also not to progress at saka hindi ka magkaroon ng strategy in life. Love. Tingnan natin ang love mo. Kamusta po ang love ni Leo this second half? Kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya, sino man ito sa love ni Leo. Love po ni Leo this second half December. Okay. Taong nag-iisip sa'yo ah. Dalawa. Baluga. Dalawa ano mo? May dalawang tao na na-attract sa'yo. Ang galing oh, tingnan mo. Ace. Ba, mukhang may dalawang taong ano. Okay, sa mga single dyan, may dalawang tao. Ako nakikita sa'yo ha. Yan. Also, syempre, hindi lang to dalawa kasi sa iba dito, there's a past situation. Yan. Sa mga single dyan, may dalawa at may past. Yan, magkakaroon ka ng mga attraction o may mga bagong parating. Also, iba dito is maaring nagkakaroon na siya ng pagmamatsyag sa'yo, o titingnan ka na niya, or nandun yung sitwasyon na ini-spy ka niya, pwedeng ganun. Yon. Kang makikilala. Isa or dalawa. Kaya, pero dalawa yung nakikita ko dito. So, mga single ha. Oo nga, dalawa nga. Yung isa dito, ano to? Malaking tao. Ibig sabihin sa malaking tao, either this a boss or may business or stable in life. Yung isa naman is a challenger ang makikilala mo. Pumili ka doon. Siyempre, kung pipiliin mo for being a practical, aba, alam mo na. Sabi ka, tinuruan talaga. Hindi. Sa ano lang, sabihin practical lang. Kasi minsan din talaga, no, hindi mo masasabihan yung puso. Wow. Ganun, ate. Yun. Pumili ka na lang doon. O kung gusto mo, bumalik ka sa nakaraan. Depende na rin sa'yo yun. Yun. And then also, sa iba, kung kayo naman is nagkahiwalay nitong tao na to, they still spying you. Kumbaga, handun pa rin na maaari na pag-uusapan ka ng mga kaibigan niya, interesting pa rin siya sa'yo, maaari magkakaroon ng communication, maaari ite-text ka niya or ite-text mo siya, or
makaka-receive ka sa kanya ng text message, yun. Andun pa rin na para sa kanya, itong tension na to, this love is di pa to nare-resolbahan para sa kanya. Ganun. Or maybe this is you. No, oo, nagkaroon ng mga pagbabackstab, nagkaroon ng pagkocontrol, nagkakaroon ng pagpamanipulate in this relationship, na maari din talaga na nagkaroon ng pagtataksil sa iba, no? Yun ang nakita ko. Pero they want to heal itong relationship na to. Gusto niya pa ng one more chance pagdating dito sa relasyon na to. Maybe this is you. Yun ang nakikita ko dito. Nandito sa sitwasyon na actually napapanaginipan ka nitong tao na to, no? Napapanaginipan ka nito or nahado talaga siya sa nahahatak siya ng nakaraan. O, nagkakaroon siya ng, ng pagsisisi or pag-isolate sa sarili niya na bakit ganito, ganyan-ganyan, sana pala, ganito, sana ganyan. O, di ba? Nasa huli talaga ang pagsisisi. Sabi ko na nga, be. Sabay ka na. Parang galit si ate, no? Yan, yun. Yun ang sa iba, ha? Kasi kung titingnan ko dito, pinag-uusapan ka, actually, nila. Ng either na mga, ikaw ito or siya, ha, na mga kaibigan niya, ganyan-ganyan. Or na mga kakilala niya, kasamahan niya. Sa iba naman sa inyo, if you are in relationship, handun yung emotions nyo with sa isa't isa, no? Na, kumbaga, isa sa inyo kasi is very emotional. Yung isa sa inyo is more on thinking, more on searching, more on pag-aaral, nandun sa point. And you want to fight itong relationship na to, no? Kung baga nahandoon yung may mga bagay na, oo, syempre, hindi maaalis yun. Na magkakaroon talaga kayo ng mga challenge in this relationship. Natural yun, no? Pero, handun yung pagiging matatag ng isa sa inyo. Yung nakikita ko dito. Nagiging matatag ang isa sa inyo. Ang nakikita ko dito kasi, we have the Ten of Cups din kasi, ibig sabihin, ang daming tao, actually, dito. No, may mga pupuntahan kayo na mataong lugar o may mga pupuntahan kayong celebration, magkakaroon ng mga union, magkakaroon ng mga collab, magkakaroon ng mga pakikita-kita ng maraming tao, pwedeng ganun, no? O mapag-uusapan kayo. Sa iba sa inyo is siguro mga gathering sa iba. Ako nakikita sa inyo, may mga pupuntahan kayo na gathering. May mga sitwasyon, kung nagkaroon ng hindi magandang situation in the past, there's a healing situation na. Ibig sabihin, magkakaroon ng malaking pagbabago dito sa relasyon na to. Ate, maganda ba? Hindi naman siya pangit sa nakikita ko dito. Maganda naman yung nakikita ko. Yun nga lang, sa iba sa inyo is either ikaw or siya is nagkakaroon ng worrying situation. Ako nakikita, hindi ko alam kung kasi there's an action. Ako nakikita, siguro may mga bagay na uumpisahan, gagawin, aaksyonan, imumove. Or there's an idea na gusto niyang imove or ikaw ito or siya. Pero nagkakaroon siya doon ng pag-aalala. Ganon. Parang they worrying something. Ako nakikita dito. Yun. Or pwede rin na sa iba dito is naghihintay pa ng tamang panahon or tamang pagkakataon. Doon sa sitwasyon, pwede nagkakaroon siya ng thinking na mga strategy, mga bagong plano, ganyan. Tingnan natin ang iyong money. Kamusta po yung money ni Lolo sa second half ng December? Iba dito parang may pag-aaralan kayo, no? Either sa relasyon, either ikaw or siya. Ganyan. Or pwedeng ikaw rin ito. Nagkakaroon kayo ng mga idea. Money po. Iba dito, nasa kayo, social media. Yan. May rin ako, another message baka malito kayo. Another message, may nakikita akong bullying. May nakita akong bullying sa'yo. May mga tao na nag-i-spy sa'yo, or may taong nag-i-spy sa'yo, or you're spying someone sa iba sa inyo. Doon din yung may mga tao na want to compete, or nandun yung competitive, or
mga tao na hindi magpapatalo pagdating sa'yo, ganyan. Ay sabihin mo sa kanila, okay, fine, kayo na ang magaling. Sabi ganun. Baka iba sa inyo naman is mag-start na kayo na mas more kayo mag-focus more into your social media, TikTok, YouTube, Reels, Facebook, kung ano man yan, o kaya you're starting na, pwedeng ganon. Or mag-push, kung baga iba rin is pipilitin nyo yung bagay na yun, pwedeng ganon. Halimbawa, nag-umpisa na kayo, pero kailangan, ano yun, sisimulan nyo na or pipilitin mo pagpursigihan yung bagay na yun. Yan. Okay, when it comes sa money mo, oh, you have the 10-10, no? Oh. Okay. See, but dito there's a good news. Ako nakikita sa'yo. Also, there's a completion. Sa money and trabaho to Sa money mo and trabaho. Yes, there's a completion. Ako nakikita sa'yo. Dito, once and once. Ang hindi ko lang maintindihan dito sa'yo. Kasi may gumugulo sa sarili mo. May gumugulo sa iyong isipan. Yun ang nakikita ko ha. Dito sa sitwasyon mo, sa money mo, ibig sabihin marami kang naiisip. Kumbaga, maraming idea. Ako either marami kang idea na gusto mong bilhin, gusto mong aksyonan, gusto mong ganito, ganyan, gano'n. Nandun ka sa wishful thinking situation ako na nakikita na you want to achieve. Ano? And sabi dito, you need to aware. Yun. Nagkakaroon ka kasi ng mga interesting situation sa ibang aspeto ng buhay mo. Kaso, parang hindi rin siya magkano. Iba dito nagdadalawang isip kayo. So, iba naman sa inyo, pagdating sa pera, kung gagastos ka, mag-trust ka daw sa intuition mo. Kasi magkakaroon ka ng choices in life. Ganyan. Trust your intuition to make a decisions right. Be patient to make a choices. So, pabigla-bigla rin, ano? Kasi andito rin yung angels mo sa nakikita ko. Huwag ka rin pabigla-bigla. Isipin mong maigi kung ano yung the fact ng bagay na yun, ng sitwasyon na yun. Sa pera mo, syempre, maaring iba dito is magkakaroon ng pagtatapos na magaganap o mangyayari sa mga hirap or struggle or burden situation. No? Dahil may mga parating na maraming opportunity ang darating sa iba sa inyo or maraming idea ka na may isip na gusto mo nang gawin this time. Sa iba naman sa inyo, handun yung hirap. Kaya medyo magulo yung isipan mo, no? Sa nakikita ko ito. Pero ang sabi dito ko, may mga need to let go. Ibig sabihin, may mga need to change. And you need to be aware and you need to learn from the past kung talagang gusto mo mag-success into your life dito sa sitwasyon. Ako nakikita sa iyo. Kung gusto mo naman talaga na mas more naging success yung kaperahan mo or your work, job, career, is kailangan mo daw yun na you need to jump to your passion or taking a risk or be adventurous ang sinasabi dito. Wag ka daw, may mga yun, kailangan mo nang tumahak ng bagong direksyon or may mga need to withdraw, escape, or you need to walk or you need to let go something into your life. Try to make it balance and isipin mo maigi ko ano yung mga nararapat at dapat into your life. Pwede rin kasi dito na maaaring pagod ka, ganyan. May mga bagay ka na gusto mo na, may mga bagay ka na gustong tapusin na, may mga bagay na magtatapos na, pero may mga parating pa rin na pagsubok sa iyo. Sa iba sa inyo ha. Advice. Hati kasi siya kasi nagdalawa siya Tapos same pa siya. Kaya nahahati siya. Hindi kayo pare-pareho. Sa dami ba naman ng energy? Advice po. Okay. Leo, you will be shine. Okay. May taong may lihim na nararamdaman sa'yo, no? Mukhang ito is magsasalita na sa'yo. Or, pwede dito kapatid mo, pwedeng a person who na may gusto talaga sa'yo, na may secret love sa'yo, ganyan. And then also, sa nakita ko dito is,
mamaya ni advice May tao na, dito rin siya oh. May tao na mag-open up. Ay, devil oh. Leo, may bad habit ka. Ingat ka sa bad habit mo, meron ka ha. There's a bad habit. Alam mo naman siguro yung bad habit mo. Halimbawa, palagiging palagastos ka. Yan, bibili ka ng mga hindi mga alam mo na yun. Kung ano man bad habit yan. Kasi dito si Manny. Ako nakikita sa'yo. Na pwede ika-disappointment mo yan at the end. Ingat ka na lang. No? Kasi ang nakita ko sa'yo dito is within the 3 days, 3 weeks, 3 months. Baka the next year of months ng March, pwedeng ganun, or weeks, days, or this time, mayroong mga unexpected na a blow of emotion happen. Alam mo, may nag-iisip sa'yo na sana hindi ka mag-success. There's a dark thought situation. Ako na nakikita sa'yo. Sa iba naman sa inyo is, yun nga, sabi ko, is may tao na mag-open up sa'yo. Pwedeng lalaki, pero may babae, hindi, lalaki to. May tao mag-open up sa'yo or pwedeng kakausapin ka nitong tao na to. Ganyan. Sa iba naman sa inyo is, andun yung lakas ng loob mo to pursue something into your life. Nandun ka na sa point na magkakaroon, maiintindihan mo na yung mga bagay-bagay or magkakaroon ka na ng kamalayan or you're waking up in your situation na kailangan ko na tong gawin, kailangan ko na tong i-pursue, kailangan ko na tong i-create, kailangan na ito, ganyan-ganyan. Nandun ka na sa point na yon sa iba sa inyo. Para magpupursige at magtsatsaga ka sa isang bagay o sa isang sitwasyon mo na you are trapped, you are stuck, or nai-stagnant ka. Nandun ka sa point na yon. When it comes sa advice, may yun When it comes sa advice, follow your heart, follow your gut, trust your gut, trust your intuition, listen to your inner voice, ang sinasabi dito. And then also, lakasan mo lang daw yung loob mo. Release all the worries. Let go your anxiety or handling yung sitwasyon na pagkatiwalaan mo yung sarili mo na kaya mo na mag-success or kaya mo makamit yung mga bagay o yung mga sitwasyon na ifo-force mo this time. Ang palagi mo lang pag-iisipan is you need to focus, take it action to make it real and have a clear goal. Alamin mo yung layunin mo. Always think in advance. Value the coin, value the situation, value your goal, value your work, job, self, kung ano man yan. No, isipin mong in advance lahat. Sasabihin mo, yung future mo, gagawin mo, yung actions mo, makakagood ba, o hindi, ganyan. Pag-isipan mo siyang maigi. Try to make it balance and control lahat ng aspeto ng buhay mo dito. And syempre, alisin mo yung mga blockage, yung mga makakapag-let down sa'yo ang sinasabi dito. Try to forgive, try to heal, and recover. No? Yung mga bagay na need to fix or recover. Or may mga bagay na kailangan ng baguhin, ayusin, isaayos. Pwede sa emotional, physical, financial, kung ano man yan. Spiritual, ganyan. Arigato naman si God bless.